Chinky, ba't ang hirap minsan umasenso? Baka ang sagot ay paulit-ulit mo nang ginagawa na humihila sa'yo pababa instead na pataas. Sa episode natin na ito, yung 8 bagay na kailangan mong tigilan para ikaw ay magtagumpay. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Shout out sa mga taong gustong magbago ng buhay. Alam nyo ba, ang pagbabago ng buhay ay nagsisimula sa pagtitigil ng mga maling habits at mindset na pumipigil sa atin para umasenso. Kaya sa pag-usapan po na natin kung ano po yung mga negative habits and mindset at ano po ang kailangan nating baguhin. So, if you are prepared already, medyo mahaba-haba tong episode na ito. Pwede ba ako mag-request? Number 1, kumuha kayo ng papel at ballpen and give yourself undivided time and attention so that you will make a reflection and realization kung nagagawa mo to. Number 1, stop giving away your time to people who don't value your time. Alam mo, ang oras po ay mahalaga kasi ang pera pag nawala, pwedeng kitain, pero pag ang oras nawala, di na pwedeng bawiin. Pero minsan, madalas na ibinibigay po natin ang mga oras sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Like for example, lagi ka na lang available sa mga taong humihila sa'yo. Nauubos ang oras mo sa mga walang kabuluhan na usapan o relasyon. O pag-uusap sa politika, sino mas magaling? O dapat ba makulong o hindi? Nagigets nyo? The question that I would like to ask you, are the people that you are associating with, are the ones pushing you up or pulling you down? Ito lang po, piliin mo yung mga tao na gusto mo talagang investan ng oras. Gamitin mo yung oras mo sa mga taong alam mong makakatulong ka sa kanila at sumusuporta sa iyo at nagbibigay sa iyo ng pahalaga. Kung binabaliwala ka, pag-isipan mo yan mabuti. Kung minamaliit ka, pag-isipan mo yan mabuti. Alam mo, kapag marunong ka mag-prioritize ng oras sa tamang tao, maniwala ka. Uunlad at senso ang iyong buhay. Pangalawa na kailangan mong itigil para mag-succeed ang iyong buhay, stop living in fear. Ito lang ang takot po ay natural. Hanggang ngayon, ako ay natatakot pa rin sa mga ibang ginagawa ko. Pero hindi ko hinahayaan ang takot na kumontrol ng buhay ko. Kapatid, kung parati ka lang ng takot na sumubok sa mga bagay, ano mangyari? Wala kang gagawin. Mapag-iiwanan ka. Mambubuhay ka lang sa pagsisisi at panghihinayang. Sana ginawa ko to. Sana inumpisahan ko to. Sana. Wala ka nang ginawa dahil ikaw ay natatakot na magkamali. Ikaw ay natatakot na mabigo. Ikaw ay natatakot na masaktan. Guys, let me encourage you. O rin, nanggaling din ako sa takot. Paano ko nilabanan ng takot? Natuto ko. Nag-aral po ako. Nagpa-coach ako. Nagpa-mentor po ako. Nung natutunan ko itong mga bagay na ito, naunawaan ko. Importante pala na matuto. At pag ikaw ay may ginawa, ang pagkakamali ay bahagi ng tagumpay. Fear is temporary, but regret lasts forever. That's the second thing. The third thing that you should stop doing in order for you to succeed in life, stop making decision when you are emotionally unstable. Ang mga emosyon po natin ay talagang yan ang laki na epekto yan. Let me ask you this question. Have you made a major decision in your life when you're emotionally upset, angry, or if not frustrated, depressed? I can assure you, 90% of the decision that you made is a wrong one and you are going to regret it for the rest of your life. Ay nako, maniwala ka. Ilan ang relasyon ang nasira ng dahil nga impulsive ka at emotional? O type guilty if you are. Type guilty sa comment section. Alam mo, kung ikaw hindi ka emotionally stable, magpahinga ka muna. Mag-isip at balikan mo yung desisyon kapag kalmado ka na. Alam mo, always remember this. A clear mind makes better decision. A confused mind makes bad decision. Pang-apat na kailangan natin tigilan para tayo magtagumpay, ladies and gentlemen, stop complaining about your situation. Alam mo, ang pagrereklamo ay hindi magbabago ng sitwasyon mo. Lalo lang bumibigat ang problema mo. In reality, pag tayo nagrereklamo at gumagawa tayo ng dahilan, nababawasan ba yung problema? Nababayaran ba yung utang? Nadadagdagan ba ang kita? Hindi. Ito lang challenge ko po sa inyo. Imbis na ubusin natin ang oras sa pagrereklamo, bakit hindi natin ubusin ang oras natin sa paghanap ng solusyon? Nai-stress ka lang pero wala naman nangyayari. Kaya ito lang, my friendship. If you are watching this, I want to help you. I want really to sincerely help you. The reality is this, you and I cannot live a problem-free life, but you and I can live a problem-proof life. We can never live a stress-free life. We can live a stress-proof life. Gusto mo bang mas stress-proof ang iyong buhay ngayon? Type me sa comment section if you want to stress-proof your life. Itong challenge ko po sa inyo. Mag-focus ka sa mga bagay na kaya mong ayusin at kontrolin. Pag hindi mo kayang kontrolin, ibig sabihin ipasa Diyos mo yan. Pero kung kaya mo gawa ng solusyon, gawa mo ng paraan. Always remember, complaining is a wasted
energy. Alam mo, gamitin natin si energy sa paghanap ng paparaan at solusyon. Number 5 na kailangan natin tigilin para tayo umasenso. Ito, stop associating with negative people. May kakilala ba kayong mga tao na talaga nilikha lang talaga ni Lord ang pampabigat ng buhay mo? Alam mo, ang mga negatibong tao, no offense meant, sila ang mga magnet sa mga stress at problema sa buhay. Puro reklamo, puro chismis, nakaka-discourage. Yung parang pag kinausap mo sila, talagang hihigupin lahat ng iyong lakas sa buhay. Nawawala ang positibo, di ba? Nahahawa ka sa negatibo. Kaya kapatid, surround yourself with positive people. Surround yourself with like-minded people. Surround yourself who can pull you up, not push you down. Alam mo, ito lang po, reality is this. You will become the people that you spend most of your time with. Kaya piliin mong mabuti, kapatid. Number 6 thing that you and I need to stop in order for us to succeed. Stop solving other people's problem when they don't ask for it. Pakinggan mo kung mabuti, kapatid. Read my lips. Hindi mo obligasyon na ayusin ang buhay ng lahat ng tao. Bakit? Dahil hindi ikaw ang tagapagligtas. Hindi mo obligasyon ay ligtas lahat ng angkan mo dahil hindi ikaw ang tagapagligtas. Tignan nyo mga palad nyo. Tignan nyo. Meron bang buta sa gitna ng inyong mga palad? Wala. So hindi ikaw si Jesus. Instead of solving our own problem, addressing our own concerns, naubos ang oras po natin, pera, energy sa pagtugon sa mga problema ng ibang tao. Napapabayaan mo na yung sarili mong buhay, kapatid. Please, mag-focus ka naman sa sarili mong growth. Tulungan mo muna yung sarili mo bago ka tumulong sa ibang tao. Paano ka magiging masaya kung ikaw ay malungkot? Nagiging masaya ka lang panandalian pag nakikita mo yung ngiti sa ibang tao, pero pag-uwi mo, malungkot ka na dahil hindi ka masaya. Di ba mas maganda yung masaya ka na, tapos tumutulong ka pa rin sa iba, masaya na rin sila, tapos bumabalik, masaya ka pa rin? Believe me, you cannot help others if you cannot help yourself. If you want to help others out of abundance, not because out of necessity and lack. Grabe to nare-real talk ko na kayo Number 7, na kailangan natin tigilan na pag gusto mo talaga magtagumpay para di ka na magreklamo kung bakit ka na stuck sa buhay. Stop arguing with people who disrespect you. Tatandaan nyo ang oras at respeto ay hindi dapat binibigay sa mga taong bastos at hindi marunong magpahalaga po sa inyo. Tama o mali? Pakitype sa comment section. Minsan naubos po yung energy natin na pagtalo sa mga taong walang respeto na bastos po Wala kang dapat patunayan sa ibang tao lalo kung di kayo naintindihan. You don't have to prove anything to anyone. You don't have to defend yourself. You don't have to justify. Kapatid, kung may na-encounter ka mga ganun, ito yung tinatawag natin mga vampira. Walk away. I-save mo yung mga energy mo para sa mas mahalagang bagay. Sa mga tao talaga nagbibigay sa'yo ng halaga. Ba't ka naghahabol? Ayaw na nga sa'yo. Pumunta ka na sa mga tao talaga nagmamahal talaga sa'yo. You know why? Because not everyone deserves your attention and your time. Last but not the least, number 8, na kailangan natin pigilan para tayo umasenso na. Please, pakinggan mo to. Stop doubting yourself. Huwag mong pagdudahan ng sarili mo. Alam mo, pinakaunang kontrabida natin sa ating buhay ay walang iba kundi ang ating sarili. Sumubok ka na, kapatid, ng bagong oportunidad. Ba't mo parating iniisip na hindi mo kaya? Pinipigilan mo yung sarili mo na mangarap. Marami kang gusto sa buhay pero wala kang ginagawa. Chinky, mahirap lang ako, wala akong pinag-aralan. Ganun din naman ako Nagumpisa rin ako sa wala. Mababa rin ang self-confidence ko. Pero anong ginawa ko? Nag-aral ako. That's number 1. Number 2, natuto po ko. Nakagagawa ko ng resulta, tumataas ang kumpiyansa ko. Pangatlo, pinaligiran ko yung sarili ko ng mga taong talagang makakatulong sa akin at magaganda ang intention sa akin. At nung in-execute ko na, nagtiwala na po ako sa sarili ko at nagtiwala po ako sa Diyos na alam ko na yung Diyos na buhay na hindi ako iiwanan at pababayaan. Maniwala ka. Pag ikaw nag-aral, natuto, pinaligiran mo yung sarili mo ng mga tamang tao, may kumpiyansa ka sa sarili at nagtiwala ka sa Diyos, makakamit mo kung ano ang gusto mo. You are more capable of what you think. Maniwala ka, kapatid. Kaya nga ito final thoughts para sa inyo. Kung gusto mo talaga umasenso ang iyong buhay, itigil mo na itong mga nasabi ko po sa inyo at tandaan mo ang 8 ito. Number 1, choose wisely who gets your time. Number 2, face your fear and take risks. Number 3, make decision with a clear mind. Number 4, stop complaining and take action. Number 5, surround yourself with the right people. Number 6, don't solve problem for those people who don't ask. Number 7, walk away from disrespect. And number 8, believe in yourself and believe in God. Grabe. Nagustuhan mo ba tong episode na ito? And then please type in the comment section ano yung mga revelation na na-realize mo sa session natin na ito.
Kung gusto pa magkaroon ng mas maraming tips on personal growth, success, kapatid, panoorin mo pa yung mga ibang videos po dito. Marami kayong matutunan, lalo ni mga interviews ko. I-share mo ito sa kaibigan mo para matutunan din ang mga life-changing lessons na ito. So guys, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.